Po, booking ang galawan ni na Jinky Luistro Kabibig at House Prosecution Panel. Bakit? Nagprepresenta ng mga kulang-kulang na ebidensya. Akala natin well-prepared and organized sila. Naku, na-booking na Kabibig. Ito pa ha, sinabi ng defense team, yang si Luistro, hindi pala yung nag-a-attend ng pre-trial. Oo, pakime-keme lang pa, epal-epal lang pala yan magpapa-interview sa media. Then afterwards, aalis na yan. Naku, kapipi. Yan ang sinasabi natin na for the sake of ma-impeach lang, for the sake na siraan si BP Sara, gagawin ng lahat. Para yatang bumabalik at nagbubumirang lahat na kailang ginagawa sa kanilang pagmumukha. Sabi ng ilan, parang kumain ng tae si Luistro ah. Kulang-kulang na ebidensya, prenesinta sa House Prosecution Panel. Di ba nakakahiya yan? Well-organized, we're ready, bloodbath. Ito ba yung bloodbath na sinasabi ni BP Sara? Oh, binigyan kayo ng bloodbath ni BP Sara. Simula pa lang, dinugo na si Kapunan. Di ba? Oh, ito Kabibig ha. Panoorin natin ang mga videos na ito kung saan ang mga lawyers ay nag-i-explain din ng kailang opinion sa ito. Kung nabanggit yung sa depensa na may pagkakataon na sinasabing same daw yung dokumento pero may missing na pahina doon sa prosecution sa kanila kompleto. Meron din daw na same daw na dokumento pero yung isa photocopy, yung isa certified true copy attorney. So okay lang na magkaroon talaga ng separate independent iba yung pagmamarka ng hawak ng depensa at prosecution. Yes. Wala talaga sa rules yan na ang prosecution na ngayon ang magde-determine kung kailan mag-mark yung defense. The prosecution cannot dictate upon the defense, the other side, as to when it will mark, no? Kasi una talaga yung prosecution. And this is made more important, more relevant in the light of the fact na yun nga, may mga exhibits yung prosecution na wala naman marka pala yung likod. At saka yung iba, certified true copies. Ang iba, hindi certified. Photocopies lang. So, with more reason that the defense should be given the chance to observe first insofar as the evidences marked by the prosecution is concerned. Kasi, ang rule kasi dito, yung prosecution has the burden of proof. Has the burden of proof. So, the defense has the right to look at the evidences being marked first by the prosecution. Correct. And the prosecution cannot dictate the defense as to what to do and when to do it. That's the right being enjoyed by the defense. Kaya nga kami, most of the time, lawyer kami na akusado in criminal cases, no? Or even in administrative cases. Tingnan muna namin kung yung mga ebidensya na ba nila na minamark, would it be sufficient to, find in civil cases preponderance of evidence? Kasi baka kung hindi kaabot ng preponderance of evidence doon, so we have the right to determine also which of the documents we are going to mark. No? Yan ang proceeding, yan ang ginagawa natin in ordinary proceedings, and I cannot see why that cannot be followed also in impeachment cases. Oh, yun pala Kabibig. Yun pala ang dapat na proseso. Nagulat na lang ang defense team na may mga photocopy, may mga certified true copy. Nagulat na, kulang-kulang pa ang mga pages, kulang-kulang ang mga ebidensya. Ano to? Akala namin prepared kayo sa bloodbath. Di ba nakakahiya? Kayo pa ang nagpapa-impeach ni Bizarra. Yung mga congressman na napumirma sa impeachment ni BP Sara, ang question, tinignan nyo ba yung mga ebidensya, yung impeachment, grounds for impeachment ni BP Sara? Kasi ito sa pre-trial, nagkulang-kulang pa nga ng ebidensya, nagkulang-kulang pa nga ng page, yung iba photocopy, question pa nga ng depensa. Kayong pumirma nga kongresista, alam nyo ba kung bakit kayo pumirma? Alam nyo ba na ito yung impeachment, ground for impeachment ni Sara, kompleto ang ebidensya, nabasa ko ang ebidensya, hindi ako nakukonsensya kasi paniwala ko talaga na totoo ang lahat ng mga ebidensya. Ay, alam nyo ba yan?
Baka kung tanungin kayo ng mga constituents nyo kung bakit kayo pumirma sa impeachment ni VP Sara, wala kayong masagot. 'Di ba? Kaya naman ito nga sa Jinky na booking. Oh, yan ang sinasabi natin na be ready. Kasi yung grupo ni VP Sara, handang-handa na yan. Noon pa yan, nung sinabi ni Castro na i-impeach si VP Sara that time, VP Sara gathered the best lawyers para paghandaan. Si Castro kasi sobrang ingay, nabulabog tuloy. Mas mabuti talaga itong madaldal na si Castro, no? Ano ba si Franz Castro? Mas maganda pag may kapitbahay kang marites at madaldal kasi lahat ng plano ni BBM, binulgar niya na i-impeach si Sara. O yeah, si VP Sara nakapaghanda. O, nakakaya ka Castro. Ito ka bibig, o. Ipinaliwanag ng isang abogado kung bakit maraming batikos ang House Prosecution Panel sa legal team ni Vice President Sara Duterte. Ito ay kaugnay sa nagpapatuloy na pre-trial briefing para sa nalalapit na impeachment proceedings laban sa Vice Presidente. Si MJ Mondejar sa report. Binatikos ng House Prosecution Panel ang kampo ni Vice President Sara Duterte dahil sa umunoy pagpapakalat ng maling balita hinggil sa kanila. Pinuna rin ng prosekusyon ang hindi pagdalo ng Vice Presidente sa pre-trial conference habang humihiling naman sila ng karagdagang oras at team para mapabilis ang processing ng mga ebidensya. Ngunit para sa trial lawyer na si Attorney Raymond Batu, maingay lamang ang mga nag-aakusa dahil mahina raw ang kanilang ebidensya laban sa Vice Presidente. I've been into litigation practice for about 27 years. And this is always I say, kapag yung opponent mo is maingay, ibig sabihin, mahina ang ebidensya. Dagdag pa ni Attorney Batu, halata na idinadaan na lamang sa propaganda at optics ng prosekusyon ang kanilang reklamo. If your evidence is strong, you keep silent because you want to at least get all the surprises available na talagang how to pin down your opponent. No? Kinisyon din ng prosekusyon ang paggamit ng defense team ni VP Sara, kina Ramil Madriaga at Antonio Trillanes bilang ebidensya sa impeachment trial. Ngunit para kay Attorney Batu, lumilikha lamang ng ilusyon ang mga kalaban ng Vice Presidente para palabasing mahina ang panig ng depensa. Pinupuna nila in order to create an illusion or an optics to the mind of the people na mahina itong defense ng kabila. Especially in a prosecution like this one, because you have the burden of proof to have the respondent convicted, then you have to concentrate on your evidence. Huwag mo kayong mag-concentrate na pares kami ng witness and everything because that happens all the time. I could also utilize their witness. We have common witnesses. And your evidence or evidence, I will also use my own evidence kahit na pareha. So it is a technique. Sa July 6 na ang nakalagdang umpisa na impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Malapit na pala ang impeachment trial ni VP Sara no July 6. Sabi ng mga ilang mga lawyer, mahina. Mahina talaga ang kaso nila kay VP Sara. Naku, baka balikan kayo ni VP Sara. Oo. Ito kabibig, makinig tayo dito kabibig. Opo. Normal lang din po ba na halimbawa during pre-trial pa nga, meron ng puna itong prosecution, no? Patungkol nga dito sa kalaban nila sa depensa, meron pa silang pagsasabing tunog lata, meron pa silang mga puna, bakit hindi daw humarap ng personal ang pangalawang pangulo. Sinasabi nilang may mga mali na ginawa ang depensa or sa panig ng pangalawang pangulo. Kung ano-ano mga sinasabi nila na dapat daw si VP Sara ay buksan ang BIR box, dapat daw si VP Sara mag-attend sa pre-trial kasi ang mga tao ay naghihintay ang sambayanang Pilipino. Puro lang sambayanang Pilipino. Nakakaumay yung mga statements nila, no? Puro pa press con sila. Halata talaga no na, oo, kulang-kulang sa ebidensya. Hindi po ba kung sa totoong buhay, kung nakikita mo ang kalaban may gumagawa ng mali, hayaan mo lang, ano ba ang tingin mo dito, attorney? Parang ang sa tingin ko lang, they are playing with the people, with the pulse of the people. They want to make it appear na malakas yung kaso nila at yung depensa ay mahina. Nakakalimutan nila na sila ang may burden of proof. Correct. Sila ang nang-aakusa, kinakailangan talaga na sila yung mag-properly mark ng evidence because they have the burden of proof. So yung mga tunog lata na mga atake nila, that's
I think improper and I think Very uncalled for likewise. Kasi the defense only has to mark evidences which it feels is enough for them to disprove the charge. No? Yun lang yun eh, kasi wala namang obligasyon yung depensa to actually prove the innocence of the, what you call this, of the respondent. It is the burden on the part of the prosecution to prove the guilt. No? Correct. Or dito na nakomit nila yung crime. Kung hindi nakomit, ordinarily sa korte, meron pa ngang pwede pa nga kaming mag-file ng demurrer to the evidence in ordinary civil cases, no? And even in criminal cases. So, it is a matter of strategy on the part of the defense na titingnan nila, wala naman kaming burden dito. Kayo man ang burden. So, tingnan muna namin kung ano yung mga ebidensya na minamark ninyo. Kasi kung sa tingin namin hindi naman enough yun, wag nyo kaming sisihin. Kasi burden nyo yan eh. Trabaho nyo yan. Trabaho nyo yan. Yung mga paratang ninyo. Correct. And to comment that the defense is tunog lata is uncalled for and improper also. Dapat Correct. Very improper sa prosecution panel talaga. Na agad-agad sila naghusga. Agad-agad. Ito nga yung court sheriff. Kinuha nga lang witness. Tapos yung court sheriff hindi alam na witness siya. Diba? Sila lang talaga pala decision. Tapos they already concluded at kung ano-ano mga binabato nilang hindi maganda sa defense team, lalo kay BP Sara. So napaghalataan talaga na talo na sila. Ang ginagawa lang nila is for optics, is for pasikat, paepal. Akala nila itong pagpapaepal nila ay dagdag pogi points, dagdag boto. Hindi eh. Mas lalong maging negative ang reaction ng mga tao sa kanila. Makikita ng mga tao ba na itong mga taong ito takot kay VP Sara. O bakit takot sila kay VP Sara? Takot sila na si VP Sara hindi ma-impeach kasi alam nila na meron silang ginawang mali. 'Di ba? Yung mga kongresistang pumirma, yun ang mga takot kay VP Sara. Kasi meron silang ginawang mali na kung si VP Sara ay uupo, posibleng himay-himayin, titingnan ni VP Sara at posibleng makukulong pa sila. Posibleng sisingilin pa sila at ipapasauli nila ang pera ng taong bayan, kinurakot nila. O ito di ba napahiya sila tungkol sa sheriff? O ito, si Sal Panelo nagsalita na kung kaya kayong mga taga-prosecution, magmumukha lang kayong tangi pag yan ginawa niyong testigo. Pag-usapan natin tungkol dun sa isa pang ilalabas na witness ng prosecution na team ay yung sheriff na sinuntok ni VP Sara Duterte nung siya'y mayor pa. Ano pong masasabi mo? Ang kanilang motibo, ipapakita nila ang tendency ni Inday Sara na may karahasan siya. Innate, kung mga katutubo sa kanya. Alam po ninyo, meron akong personal na kaalaman dyan. Sapagkat ako ang pinakiusapan ng kanyang ama na mag-abogado kay Inday Sara nung nanuntok siya ng sheriff. At inimbestigahan ko kung anong nangyari. Ito ang nangyari doon. Kaya kayong mga taga-prosecution, magmumukha lang kayong tangi pag yan ginawa niyong testigo. Bakit ito nasuntok? Ang sitwasyon noon, merong demolition doon sa isang lugar sa Davao. Dahil mga illegal settlers, kumbaga, merong mga nakatira doon na tinirahan ng mga tinatawag natin ng mga panahon na squatters. Kaya naghahain sila ng demanda, yung may-ari, at nanalo sila. Kaya may order na evacuate na sila, umalis na sila doon. Ngayon, dumating na yung mga pulis upang ipairal ang order ng eviction. Pero ang problema ho doon, yung mga tao, syempre galit sila.
ayaw nilang pumayag. At yung mga pulis naman, gustong ipatupad yung order. At talagang gagamit sila ng dahas. Madaling sabi, parang bulkan na puputok na. Ngayon, si Inday Sara, at that time, mayor ng Davao, tinawagan niya yung sheriff. Sabi niya, huwag mo muna ipatupad dyan. Parating ako dyan, hintayin mo ako. O madaling sabi, sa halip na hintayin si Inday Sara, itinuloy niya. At nung pagdating ni Inday Sara, talagang sasabog na ho yung karahasan. Ano ang ginawa niya? Alam niyo, bilang mayor ng Davao, bilang leader na tinitingala ng tao doon sa Davao, kinakailangan gumawa siya ng isang hakbang upang matigil, hindi matuloy, yung pagsabog ng karahasan. At ang pamamaraan na epektibo lamang at nahinto nga yung pagsabog ng karahasan ay nung sinuntok niya itong si sheriff. At nakita ng tao doon dahil yung pinaka-boss ng siyudad nila ay gumalaw na at pinahinto na yung ginawang labag sa batas. At saka huwag niyong kalimutan na labago sa batas ang ginawa ng sheriff. Bakit? Sapagkat sa batas, bago mo ipatupad yung order of eviction, ay meron pa akong 30 days bago maging penal yun kasi kailangan pa magkaroon ng pagkakataon yung mga idinimanda mo na humingi ng rekonsiderasyon. Kaya tama lang ho yung ginawa. Hindi ho yun nagpapakita ng maras, kundi nagpakita ho ng liderato. Nagpakita na marunong siyang pahintuin ang nag-aambang gulo at karahasan na magdudulot ng mga sugat pati kamatayan. Dahil biro niya, kung nagkabarilan doon, di maraming patay doon. Hindi po ba? Kaya yun ho ang kalakaran na bumabalot doon sa pagsuntok ni Inday Sara. Okay, kita nyo, walang nangyari doon sa kaso. Hindi naman ho kasi kasalanan. Yun ay pinakita niya lang kung paano maging isang leader ng isang lugar kung saan ay nakaambak ang pagtutok ng isang karahasan na magtutulot ng kaguluhan at maaaring kamatayan ng mga mamamayan. So yun kabibig ha, nalaman na natin yung kadramahan ni Luis Tro. So ikaw kabibig, ano ang inyong komento hinggil